Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ko alam kung anong oras na. Ngunit kanina pa ako naglalakad sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Nakalabas na ako ng subdivision at napakadami ng sasakyan ang nakikita ko. Masakit na ang mga paa at binti ko dahil sa walang humpay ng pagtakbo ko. Maging ang pisngi ko ay namamanhid na rin dahil sa pananampal sa akin ni Nathan kanina. Ang hayop na yun, napakuyom ako ng aking kamao. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Magbabayad siya. Pagbabayaran niya ang lahat ng dinanas ko sa kamay niya. Napatungo ako at tila lutang na naglalakad patungo sa lugar na hindi ko alam. Pakiramdam ko ay namamanhid ang buo kong katawan. Ano ang gagawin ko ngayon? Saan ako tutungo? Hindi pamilyar sa akin ang syudad. Napatingala ako sa kalangitan, lalo na nang kumulog iyon. Parang uulan pa yata. Napabuntong hininga ako at nagpatuloy sa paglalakad nang bigla ay may bumusina sa aking likuran dahilan upang mapapitlag ako. Hoy! Gumilid ka nga? Magpapakamatay ka ba? Naku, wala akong pampagamot sa'yo sakaling masagasaan kita. Mahirap lang din ako. Sigaw ng lalaki sa akin. Dahil sa sinabi niyang iyon ay saka ko lamang namalayang halos nasa gitna na ako ng kalsada. Pasensya na po, pasensya na. Ani ko at gumilid. Napatitig naman ito sa akin at napailing. Mag-iingat ka. Iyon lang ang sinabi nito at saka muling pinasibad ang kanyang motorsiklo. Nanghihina namang napaupo ako sa sahig nang hindi ko na matanaw ang lalaki. Napatingala pa ako nang maramdaman ko ang pagtulo ng mga luha ko. Papaano pala kung nasagasaan niya ako? Ano nang mangyayari sa akin? Kahit kanino na lang, pabigat ako. Naramdaman ko ang muling pagpatak ng mga luha ko. Bigla kong naisip ang mga magulang ko. Ayoko na dito. Hindi ko alam ang lugar na ito. Gusto ko nang makabalik sa Cordova, sa mga magulang ko. Pero papaano? Wala akong pera at mas lalong hindi ko alam ang daan pa uwi. Napahugulhul ako. Ibinaon ko ang mukha ko sa pagitan ng magkabila kong tuhod at doon umiyak. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa akin ngayong gabi. Ate, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Bigla ay napatingala ako nang makarinig ako ng boses ng batang lalaki na kinakausap ako. Naabutan kong nakatayo ito sa harapan ko at pinagmamasdan ako. Agad ko namang pinunasan ng mga luha ko at umiling. Hindi ako umiiyak. Ani ko at nag-iwas ng tingin dito. Sinungaling. Siguro naiwanan ka rin ng mama mo dito sa lansangan, kaya pakalat-kalat ka rito katulad ko, no? Wika naman niya at mas lumapit pa sa akin. Sa gulat ko ay tumabi ito sa gilid ko at naupo rin. Napalingon ako sa kanya. Iniwanan ka dito ng nanay mo? Gulat at nagtatakang tanong ko. Wala namang pagdadalawang isip na tumango ito. Oo. Diretsyang saad nito na tila wala lang sa kanya ang bagay na iyon. Nailing ako. Iyon siguro marahil ang dahilan kung bakit napakadumi ng damit niya at ang dungis din ng kanyang hitsura. Ngunit hindi ko akalaing may mga magulang na kayang gawin iyon sa mga anak nila. Hindi ako makapaniwala. Papaano nila nagagawa ang bagay na iyon? Hindi ba nila mahal ang kanilang anak? Wala ba silang pakialam? Hindi ako nakaimik sa sinabi niyang iyon. Napatitig lamang ako sa bata at bigla ay mas naawa ako sa sitwasyon niya kumpara sa akin. Papaano niya nalalagpasan ng gutom na kinakaharap niya araw-araw kung pakalat-kalat lamang siya dito sa lansangan? Saan siya kumukuha ng pagkain? Saan siya natutulog? Kaya wag ka nang umiyak, ate. Tahan ka na. Kung gusto mo ay sumama ka na lang sa amin ni Carlo para may ate kaming maganda. Muling anito nang wala siyang nakuhang tugon mula sa akin. Tila wala rin sa kanya kung ano ang sitwasyon niya.
Napakurap-kurap ako. Anong pangalan mo? Imbes itanong ko. Ako si Lorenzo. Ikaw ate ganda. Anong pangalan mo? Isabela. Yan ang pangalan ko. Mahinang tugon ko dito. Hindi ko alam, ngunit biglang gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano nang makita ko ang pagngiti ni Lorenzo sa akin. Wow, ang ganda naman ng pangalan mo ate ganda. Tipid akong ngumiti sa kanya. O ano, gusto mo bang sumama sa akin? Puntahan natin si Carlo para hindi ka na malungkot. Anito at saka tumayo na. Inilahad nito ang kanyang kanang palad sa akin. Ano ate, tara na? Napatitig ako sa kamay niyang iyon. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba. Ngunit sa huli, nagpakawala ako ng tipid ng ngiti at inabot iyon. Yay! May ate na kaming maganda. Tara ate Isabela. Wika ni Lorenzo at tumalon-talon pa matapos kong abutin ang kamay niya. Hinila niya ako kung saan hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang fast food chain. Binitawan pa ni Lorenzo ang kamay ko at lumapit sa malaking bubuyog na iyon na nakadisplay sa labas ng kainan. Lumapit ako sa kanya. Anong gagawin natin dito? At teka Lorenzo, nasan ba tayo? Ano bang lugar to? Sunod-sunod na wika ko sa kanya. Napalingalinga pa ako sa paligid. Gabi na, ngunit napakadami pang sasakyan at tao dito sa labas. Ibang-iba kumpara sa Cordova, na kapag pumatak na ang alas 6 ng gabi ay mabibilang na lamang ang taong lumalabas. Ha? Hindi mo alam kung nasan tayo ate Isabela? Nasa rotonda tayo. Wika naman ni Lorenzo at muling yumakap sa malaking bubuyog na kulay pula. Rotonda? Ani ko naman sa kanya. Rotonda ang tawag sa lugar na ito? Napatango si Lorenzo at lumapit sa akin. Nasa Rotonda Pasig tayo. Teka ate, tagasan ka ba at mukhang hindi ka pamilyar sa lugar na ito? Aniya at hinawakan ako sa kamay ko, saka muling hinila kung saan. Nakita ko na si Carlo. Tara ate, ayun siya oh. Dagdag pa ni Lorenzo at tinuro ang lalaking mas matangkad pa sa kanya. Rotonda Pasig, iyon ang pangalan ng lugar na ito. Talagang hindi ito pamilyar sa akin. Hindi na ako nagsalita pa at nagpatianod na lamang sa paghila sa akin ni Lorenzo hanggang sa makarating kami sa likod ng fast food chain. Uy, Lorenzo, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kitang hinahanap. Wika ng lalaki kay Lorenzo. Nagpalipat-lipat pa ang paningin nito sa akin at kay Lorenzo. Dyan lang. Ano, nakadami ka na ba? Wika naman ni Lorenzo kay Carlo. Lumapit naman ito kay Lorenzo at bumulong. Sino yung kasama mo? Girlfriend mo? Bulong na anito, ngunit hindi naman nakatakas sa pandinig ko. Napalingon naman sa akin si Lorenzo. Ay, oo nga pala. Carlo, si ate Isabela. Ipinapakilala ko sa'yo. Nakita ko siya kanina doon sa may mini store. Iniwanan din ata ng mama niya at naiyak. Mahabang paliwanag nito at saka siya lumingon sa akin. Ate Isabela, siya si Carlo, yung tinutukoy ko sa'yo. Ang kaibahan lang namin, siya ang naglayas mismo sa bahay nila sa Taguig hanggang sa nakarating siya dito. Uy, ang daldal mo naman Lorenzo. Salubong ang magkabilang kilay na sambit ni Carlo. Ano naman? Totoo naman ah. Sinabi ko nga yung totoo na iniwan lang ako dito ng nanay ko. Tapos si ate Isabela, umiiyak kanina, kaya hindi pwedeng hindi ko sabihin na naglayas ka. Pangangatwira naman ni Lorenzo sa kaibigan niya. Nailing naman si Carlo. At bago pa man mauwi sa bangayan, ang dalawa ay napatikim na ako at kinuha ang atensyon nila. Nang kapwa na sila nakatingin sa akin ay ngumiti ako. Hi Carlo, ako ang ate Isabela mo. Kumusta ka? Nag-aalangang ngiting sambit ko sa kanya. Lalo na at mukha itong masungit. Pero nang makita ko ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa labi nito ay kahit papaano ay gumaan ang loob ko. Ate Isabela, okay lang ako. Ang ganda mo naman po. Nahihiyang anito at nag-iwas ng tingin sa akin. Napakamot pa ito sa batok niya. Napangiti ako. Ilang taon na ba kayo?
Lorenzo and Carlo, bigla ay tanong ko. Na-curious lang kasi ako at napakatapang nilang hinaharap ang pagsubok ng buhay. Papaano nila nagagawang tumira dito sa lansangan? Paano kung tag-ulan at may bagyo? Saan sila pumupunta? 10 taon na ako, Ate Isabela. Nung 1 taon lang ako iniwan ng mama ko dito sa Rotonda. At ito namang si Carlo, 12 anyos na, buwan pa lang na maglaya siya sa kanila. Si Lorenzo na ang sumagot. Napatango ako at hindi naimik. Hindi ko alam kung ano ang rason ng nanay ni Lorenzo kung bakit siya iniwan dito sa lansangan. At hindi ko rin alam kung ano ang rason ni Carlo kung bakit siya lumaya sa kanila. Ngunit hindi ko sila huhusgahan dahil katulad ko, lahat kami ay may kanya-kanyang dahilan. At katulad ko rin, may pagsubok silang pinagdadaanan. Ang bata-bata pa nila, ngunit hanga ako sa tapang nila. Alam ko, balang araw, magtatagumpay sila sa mga pangarap nila. Walang imposible doon. Matapos kaming maipakilala ni Carlos sa isa't isa ni Lorenzo, ay niyaya nila akong kumain. Hindi na ako nagulat at pasado 12:00 na madaling araw, ay hindi pa rin sila nakakakain. Busog ako. Sige na, ubusin niyo na yan. Tipid ng ngiting ani ko sa kanila habang pinaghahatidan nila ako ng kanilang nabiling kanin at ulam. Wika nila ay nakuha nila ang perang pinambili ng pagkain sa pagbabasura. Sila ang nagtatapon ng basura ng fast food chain doon sa pinuntahan namin kanina at binabayaran sila. At habang naghihintay naman daw ng maipon ng basura, namamalimos sila at kung hindi naman, tagabukas sila ng pintuan ng mini store sa may palengke. Voluntaryo lang naman daw ang nagbibigay sa mga customer na pumapasok doon, kaya minsan, konti lang ang nakukuha nila. Kaya madami pa silang ginagawa. Nariyan na yung sasakay sila ng jeep at mag-aalok sa mga pasahero na lilinisan ng kanilang sapatos. Kung hindi naman, tagapunas ng bintana ng mga sasakyan sa kalsada. Sobrang nakakahanga sina Carlo at Lorenzo. Ang hirap-hirap ng buhay, ngunit nakukuha nilang lumaban. Ayaw mo talaga, Ate Isabela? Sobra pa naman ito sa amin. Si Carlo na ang nagsalita. Mula naman sa mga sasakyan, natuon ang paningin ko sa kanila. Umiling ako. Sige na, kainin niyo na yan, busog ako. Maraming salamat. Sambit ko at muling itinuon ang paningin sa simbahan sa tapat ko. Dito nila ako dinala sa plaza kung saan tanaw na tanaw ko ang pasig simbahan na sinasabi nila. Mamaya raw ay doon kami matutulog sa labas noon. Bakit doon tayo matutulog? Hindi ko maiwasang itanong sa kanilang dalawa. Napansin ko kasi na pwede naman kami dito sa plaza at may mga upuan pa. Tumikim si Lorenzo at ngumiti. Sa labas ng simbahan tayo matutulog, Ate Isabela, para walang gumawa ng masama sa atin. Subukan lang nila, makikita ni Lord kung gaano sila kasama. Tugon nito sa akin. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay hindi ko maiwasang mapangiti. Sa kabila kasi ng sitwasyon nila ngayon ni Carlo, sa mga pinagdadaanan nila, hindi pa rin nila nakakalimutan ang nasa itaas. Bagkos ay may pananalig pa sila dito. Nang matapos kumain ng dalawa, ay niyaya nila ako sa may simbahan. Gusto ko sanang pumasok sa loob noon at magdasal, ngunit sarado na ang gate noon. Ate Isabela, ito karton, dyan ka muna mahiga para hindi malimigan ang likod mo. Anito sa akin habang naglalatag si Lorenzo ng higaan nito. Ha? Paano ka? Ani ko at binalik sa kanya iyon. Ayos lang ako, ate. Magtatabi na lang kami. Sige na, ate, magpahinga ka na. Madaming tao dito bukas. Kailangan pa naming maging maaga, lalo na at araw ng linggo kinabukasan. Napatango ako. Ngumiti naman ito sa akin at saka pumesto ng higa. Nag-good night na sa akin ng dalawa. Kaya naman, pumesto na ako ng higa at saka ko ipinikit ang aking mga mata. Napabuga pa ako ng hangin at nanalangin sa itaas. Sana balikan si Lorenzo ng nanay niya kung saan siya iniwan. Sana magbago ang isip ni Carlo at bumalik na siya sa kanila. At sana makauwi na rin ako ng Cordova. Sana may ibigay sa akin ng itaas na isang tao para magsilbing instrumento para tulungan ako makabalik sa amin. Sana maging okay na ang lahat kinabukasan.
Pabaling-baling ako at hindi ako makatulog. Nakapikit ang mga mata ko, ngunit tumatakbo ang isipan ko. Napabangon ako bigla nang pumasok sa isipan ko ang ginawang pananampal sa akin ni Nathan kagabi. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at napatitig sa kawalan. Tulog na tulog ang dalawang bata na sina Carlo at Lorenzo. Samantalang ako ay hindi pa rin magawang dalawin ng antok. Tumayo ako at nagtungo sa pwesto nila. Napabuntong hininga pa ako nang makita ko kung paano sila papaki ng lamok at panay ang kamot nila sa balat nila. Pinaypayan ko sila, ngunit nang mapagod ako ay huminto rin ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi rin naman ako makatulog kaya napagdesisyonan kong magtungo sa plaza at doon magpalipas ng oras. Napatingala pa ako sa napakalaking orasan sa tuktok ng simbahan at nakita ko pasado 2:00 na ng madaling araw. Nilingon ko pa ang dalawa bago ako naglakad patungo sa pedestrian lane. Nagmadali ako sa pagtawid hanggang sa makarating ako sa plaza. Naupo ako doon at muling pinagmasdan ang simbahan sa harapan. Alam ko na may dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Alam ko na may dahilan kung bakit dito ako dinala ng mga paa ko. Alam ko na hindi lang hanggang dito ang kapalaran ko. Alam ko ang mga bagay na iyon. Ngunit alam ko din sa sarili ko na malapit na akong sumuko. At ang hindi ko alam ay kung bakit kinakailangan kong maranasan ang lahat ng ito. Oo nga, at sinuway ko ang payo ng mga magulang ko. Napakaingatan ko ang sarili ko nang wag kong ibigay ang sarili ko sa isang lalaki, lalo na at hindi ko naman ito asawa. Ngunit kinakailangan ba na lagi na lamang ganito? Dapat ba na lagi na lamang akong pahirapan ng sitwasyon ko? Hindi ko alam kung hinahanap ba ako ni Nathan, ngunit sana ay hindi ko na siya makita. Kinamumunghian ko ang taong katulad niya. Nang dahil sa kanya ay nagkandaletse-letse ang buhay ko at hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng ginawa niya. Napatingala ako nang hindi ko na napigilan pang maiyak. Sana matapos na ang lahat ng ito kasi talagang napapagod na ako. Hindi rin naman ako nagtagal sa plaza at naisip kong bumalik na sa labas ng simbahan para magpahinga na. Naglalakad na ako patungo doon nang bigla ay may sasakyang bumusina sa akin. Napahinto ako sa takot na bundulin niya ako. Napayakap ako sa puson ko habang hinihintay ang pagbangga nito sa akin. Ngunit nakalipas ng ilang segundo ay hindi ko pa rin maramdaman ang pagtalsik ko sa semento hanggang sa nakarinig ako ng pagbukas at sarado ng pintuan ng sasakyan. Napaangat ako ng tingin doon at nakita ko ang babaeng lumabas mula sa backseat. Lumapit ito sa akin at halos napanganga ako sa hitsura niya. Napakaputi at napakaganda. Tila anghel ang kanyang hitsura at hindi mo iisiping kaya niyang gumawa ng mali. Hi, bati nito sa akin. Napakurap-kurap naman ako. Ano hong kailangan niyo sa akin? Mahinang tanong ko dito. Ngumiti sa akin ang babae at inabot ang kamay niya. I'm Angel, and you are? Napatitig ako sa kamay niyang halatang malambot at hindi sanay sa mabibigat na gawain. Ako si Isabella. Tugon ko naman na hindi inabot ang kamay niya. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong ko pa. Binalik naman ito ang kamay niya sa gilid niya at muling ngumiti sa akin. I'm just curious. Anong ginagawa ng napakagandang babaeng katulad mo dito sa kalagitnaan ng gabi? Hindi mo ba alam na nagkalat ngayon ang masasamang tao? Hindi ako nakaimik. Nakatitig lamang ako sa napakaganda niyang mukha at talagang nahali na ako doon. And you look lost. I mean, look at yourself. Gulong-gulo ang itsura mo at wala ka pang suot na sapatos o tsinelas. So tell me, are you lost? Muling sambit nito at pinasadahan pa ako ng tingin. Muli ay napatitig ako sa kanya. Dapat ba ako magtiwala sa kanya? Dapat ko bang sabihin sa kanya na nawawala talaga ako? Ang tanong ay mapagkakatiwalaan ba siya? Ngunit base naman sa kasuotan, pangalan at itsura niya ay mukhang hindi siya gagawa ng masama. Lalo na at mukha naman itong mayaman. Pwede kitang tulungan, so tell me, nawawala ka ba? Muli kong narinig ang boses nito. Malumanay pa ang kanyang boses.
dahilan upang unti-unti ay nakuha niya ang tiwala ko. Babae naman siya katulad ko at alam ko na hindi ako nito magagawa ng masama. Napatungo ako. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Alam mo ba ang Cordova? Tanong ko sa kanya. Cordova? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Alam mo ba iyon? Ngumiti ito at napatango, dahilan upang mabuhayan ako ng loob. Talaga? Tanong ko pa at mas lumapit pa ako sa kanya. Of course, tamang-tama. Biyahe namin ngayon patungong Cordova. For your information kasi, I am a model and we have a photoshoot there. Nakangiting sambit ito. Namilog ang mga mata ko. Pwede ba akong makisabay sa'yo patungo doon? Pangako, tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Bigla akong nabuhayan ng loob. Nakaramdam din ako ng pananabik na makita muli ang mga magulang ko. Of course, Isabella. Saktong-sakto pala at nakita ka namin. So ano, tara sa car? Anito at iginiya ako papalapit sa sasakyan niya. Akmang ihahakbang ko rin sana ang mga paa ko nang bigla ay naalala ko sina Carlo at Lorenzo. Teka lang po Miss Angel, may mga kasama kasi ako. Ha? Natigil ito sa pagbukas ng pintuan at kunot ang noong napalingon sa akin. May kasama ako, si Lorenzo at Carlo. Hindi ko sila pwedeng iwanan dito. Ani ko at itinuro ang dalawa. Ha? But we're in hurry, Isabella. Malilate ako sa photoshoot ko. Kaya tara na, sumakay ka na sa kotse ko. Nagulat ako at bahagya akong natigilan nang makita ko ang inis sa gumuhit sa itsura nito. At mas nagulat pa ako nang pinagtutulakan niya akong pumasok sa loob ng sasakyan niya. Umiling ako. Sandali lang naman Miss Angel, hindi ko sila pwedeng iwanan. Ani ko pa. Oo nga at hindi ko kaano-ano si Lorenzo at Carlo. Pero kung alam kong may makakatulong naman pala ay bakit hindi ko sila kunin? Isabella, nagmamadali nga ako. Galit na saan nito sa akin. Binuksan na nito ang pintuan at pinapapasok niya ako sa backseat. Nailing ako. Hindi na lang po ako sasama. Sambit ko dahil bukod sa hindi ko kayang iwanan ang dalawang bata ay nakaramdam din ako ng hindi maganda sa kinikilos niya. Tila may kakaiba at parang desperado itong papasukin ako sa sasakyan niya. What? No! Sasama ka sa amin. Sumakay ka na. Ikaw din. Wala ka na mahihingan pa ng tulong dito. Pauwi sa inyo. Anitong pasigaw na. Halatang inis na ito sa akin. Ngunit muli ako napailing. Pasensya na talaga. Ngunit hindi na lang ako sasama Miss Angel. Tugon ko naman sa kanya. Hindi bali nang hindi ka agad ako makauwi sa amin. May mahihingan pa naman siguro ako ng tulong. Hindi lang naman siya ang may mabuting kalooban na handa akong tulungan. Ang importante ay ang dalawang bata. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung iiwanan ko na lamang sila dito. Tinalikuran ko na si Miss Angel. Akmang ihahakbang ko na ang mga paa ko papalayo sa kanya nang bigla ay bumukas ang pintuan ng passenger seat at iniluwa ang isang matangkad na lalaki. Malaki rin ang pangangatawan nito, dahilan upang mapaatras ako dahil sa takot. Ipasok mo na nga yan sa sasakyan? Ang bagal mong kumilos. Galit na sambit ni Miss Angel sa lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ko. Teka, anong ibig sabihin nito? Ani ko at akman tatakbo na ako nang bigla ay mahuli ako ng lalaki. Pinuhat ako nito at ipinasok sa loob ng sasakyan. At kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako makatakas hanggang sa makapasok na rin si Miss Angel. Pinanlisikan ako nito ng mga mata. Ang dami pang arte eh. Tara na. Anito sa driver ng sasakyan niya. Napailing naman ako. Hindi ako sasama sa inyo. Ibaba niyo ako dito. Pakiusap. Hindi ako sasama. Napahugulhol na ako ng iyak dahil sa takot, lalo na nang magsitawanan sila. Maganda ka nga, pero utu-utu ka. Sa tingin mo ba talaga ay pupunta kami ng Cordova na sinasabi mo? Ni hindi ko nga alam ang punyetang lugar na iyon? Paghalakak pa ni Miss Angel. Jackpot ka na naman Miss Angel. Natatawang wika ng lalaking nagpasok sa akin dito sa sasakyan. Pinanlisikan ako nito ng tingin kahit hindi ko makuha ang sinasabi niya. Kung ganoon, ay saan niyo ako dadalhin? Pakiusap, ibaba niyo ako dito.
Sinubukan kong buksan ang pintuan, ngunit nakalak na iyon. Napangisi si Miss Angel. Pasensya ka na kung ikaw ang napagdiskitahan namin ha. Napakaganda mo kasi at napakakinis. Kaya ibebenta kita sa mga negosyante. Hay, paniguradong tiba-tiba na naman ako nito bukas ng gabi. Namilog ang mga mata ko sa narinig ko. Bigla ay dinagundong ako ng kaba sa dibdib ko. Wala na bang katapusang kamalasan ito?